buhay. Well, ngayon naman ang pag-usapan natin, nakita niyo naman yung napakadaming papeles na hinain ng mga dilaw, pinangungunahan ni Shelo Magno laban kay VP Sara at mga kasama niya sa DepEd para daw sa plunder. Sa pagkakaalam ko, bukod po dun sa impeachment na isinulong ng akbayan kay VP Sara, ito ang kauna-unahang criminal case na sinampa ng mga dilawan laban kay VP Sara. At ang pagsampa ng kasong ito ay talagang nagpapahiwatig na ang mga dilaw ay nakiisa na ngayon sa mga loyalistang Marcos sa pagpapabagsak sa mga Duterte. So malinaw na malinaw po sa buwata na ngayon ang mga dilawan, ang mga pulahan ni Marcos at ang pulahan ng CPP-NPA. At sila po ngayon ay talaga nagkaisa para patumbahin ang mga Duterte. Parang hindi pa sila happy na nakakulong na si Tatay Digong sa dahig. Kinakailangan talaga mapabagsak pa nila itong si VP Sara. Now, ang tanong, unang-una, may mangyayari ba yan sa kasong yan? Ang sagot, wala. Kasi matagal na po natin sinabi yan, no? Na sa ating saligang batas, nakasaad na ang Vice President kasama ang Presidente, ang mga chairman at members ng Constitutional Commission, ng Ombudsman, ay impeachable officers. Sila ay po pwedeng matanggalan sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga itong Pebrero, inaasahan natin na magsasampa na naman ng panibagong impeachment yung koalisyon ng Pula, Dilaw at mga CPP-NPA laban kay VP Sara. Pero yung pagsasampa nila ng kaso for plunder kay VP Sara, wala talaga mangyayari dyan habang hindi natatanggal sa pwesto si VP Sara. Kasi paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay impeachable, hindi ka po pwedeng kasuhan ng kahit anong kasong kriminal na magresulta sa iyong pagkakatanggal sa pwesto. Pag kasi napatunayan na guilty nga si VP Sara for plunder, matatanggal siya sa pwesto at yan po ay paglabag doon sa probisyon na yung mga impeachable officers, po pwede lang tanggalin sa opisina nila sa pamamagitan ng impeachment. So malinaw na walang mangyayari sa demanda ng mga dilawan. Pero bakit sila nagsusulong? Well, unang-una, inaasahan nila na dahil nga nangako si Ombudsman na Boying Remulla na kung siya itatalagang ombudsman, gagawa siya ng paraan na talaga ipakukulong niya si VP Sara. So siguro kasama yan sa pangako ni Ombudsman na Boying Remulla na bagamat malinaw ang jurisprudence, ang sinasabi ng Korte Suprema na hindi po pwedeng sampahan ng kasong kriminal ang impeachable officer kung ang parusa sa kasong kriminal na yan ay magreresulta sa pagkakatanggal sa pwesto. No? Siguro inaasahan nila na dahil nangako nga si Boying Remulla na kapag siya inupong ombudsman, siya nang bahala, gagamitin niya ang opisina ng ombudsman. At kaya nga, sa ombudsman ngayon, hinain itong mga complaint lamang kay VP Sara. So tingnan natin, no? Siguro ang magiging decision nga ni Boying Remulla, sampahan siya ng kasong kriminal na plunder para siya ay una-una magkaroon ng preventive suspension at makulong kaagad dahil ang plunder naman ay non-bailable na kaso, no? Pero nandiyan naman ang Korte Suprema, no? At hindi ko alam kung bakit parang kampanting-kampante itong administrasyon nito na hindi magiging hadlang ang Korte Suprema. Bagamat alam natin na doon sa impeachment ni VP Sara, tinaguyod talaga ng Korte Suprema ang kanyang pagiging independent at talagang binasura yung mga impeachment complaint na hinain laban kay VP Sara. At kaya nga nag-aantay ito mga dilawan, mga pulahan at ang CPP-NPA hanggang Pebrero kung kailan po pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. So isang possibility yan. Bagamat alam nilang walang mangyayari dahil pinangako na ni Ombudsman na Remulla na pag siya na talagang ombudsman, talagang ikukulong niya si VP Sara. Pangalawang senaryo, well, kinakailangan kasi na meron nang nakabinbin na criminal complaint na iimbestigahan ng ombudsman para kung matanggal nila si VP Sara, dire-diretso na ang kaso. Ibig sabihin kasi may time lag yan. Kung i-impeach nila at matatanggal nila sa pwesto si VP Sara, ang gusto nila, meron nang nakaabang na information na nakasampa na sa Sandigan Bayan for Plunder. Sa ganon, wala nang time lag. Diretso na sa kulungan si VP Sara at pag dumiretso sa kulungan, syempre wala nang magagawa pagdating ng 2028 eleksyon. No? Ang pinag-uusapan po ngayon talaga is 2028 election, isang bagay na dahil na rin sa kagustuhan ng mga Duterte na lahat ng kanilang gawain ay alinsunod sa saligang batas. Sinasabi nila na talagang ang pinaghahandaan nila ay ang eleksyon
dahil hindi naman sila naniniwala sa mga pamamaraan na labag sa saligang batas para mapatalsik ang Marcos Jr., no? Minsan kasi hindi dapat maging masyadong Girl Scout o Boy Scout, no? Dahil meron naman talagang kapangyarihan ng taong bayan na magsisante ng nakaupong presidente. 2 beses na nangyari yan. Kaya lang, kayo, mga taong bayan, ayaw nyo naman gawin. So yan ang pangalawang posibilidad na kaya hinain na ngayon para maimbestigahan na ng ombudsman at hindi naman pinagbabawalan ng pag-iimbestiga ng ombudsman nang sa ganon, kapag tuluyan nang na-impeach si BP Sara, ay pwede na siyang kasuhang ng criminal case at mapatalsik na sa pwesto. At least sa pamamagitan ng suspension. No? Now, siyempre, yung plan B na yan, nakasalala yan, doon sa Senado. Siguradong-sigurado ako may numero sila dyan sa mababang kapulungan. Itong budget na pinapasa nila, no, nakikita natin na si Vince Dizon na dati-dati ay tumututol na alisin yung ilang mga porsyon ng budget na hindi kinakailangan sa DPWH, nakikiusap na ngayon na para siyang congressman o senador na miyembro na rin ng bicameral committee at naroon, nag-a-attend ng kanilang meetings. No? Naku, unprecedented po yan kasi alam niyo naman, ang BICAM, yan ay legislative function. So hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng isang tao from the executive branch of government dyan sa BICAM Conference Committee. No? So, wala akong kaduda-duda na ang mga congressman, bagamat mas marami, mabibili pa rin. At ang gagamitin pa rin nila itong 2026 pantaon ng budget. I'm sure, maski maingay na ang bayan, mas galit na sa mga flood control na hindi napupunta sa taong bayan at mga infrastructure funds na ginagamit lang ng mga congressman, dyan pa rin nila kukunin yung pangsuhol sa mga kongresista para pumirma sa panibagong impeachment complaint. Kaya nga po, ang timing ay maa-approve ang pantaon ng budget ng Disyembre nang sa ganun, pagdating ng Pebrero, meron pa rin silang pirma. Kasi ang gagawin na naman nila dyan, unprogrammed funds na hindi maibibigay sa mga congressman, sa senatong na walang pirma ng presidente. At syempre, hindi naman pipirma ng presidente yan kapag hindi sila lumagda dyan sa impeachment complaint lamang kay VP Sara. Ang nakakaintriga, saan nila hinuhugot yung kumpiyansa nila na meron silang sapat ng numero sa Senado? Kasi alam niyo naman, kinakailangan to remove a sitting impeachable officer, 2/3 ang boto, hindi lang mayorya. So kung 24, ang 2/3 ay 24 divided by 3. 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24. 24. So 2/3 ay 7. Ang kinakailangan natin, 7 to acquit VP Sara. Tama nga ba? 24 divided by 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 ang kinakailangan para ma-acquit si Inday Sara. Ilan bang bilang natin? Bilangin natin ngayon, ha? Siyempre, una-una, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Jaime Marcos, sino pa ba? Yan naman talaga yung tatlong, Marcoleta, okay? Tapos, sino pa? Siguro isama na natin si Alan. Sigurado na yan si Alan, no? Tapos, 6. So, meron pa tayong 2 na kinakailangan. Pero sa tingin ko naman, dahil iniipit na rin ng mga Duterte at ng mga Villar, no? Makukuha natin yung 2 Villar. Pero siyempre, yan ay big if. Kasi kapag talagang tinighten nila yung hawak nila sa mga Villar at ipitin ang mga negosyo ng mga Villar, mawawala rin yung botong yan. No? Hindi ko alam kung makukuha natin yung Gatchalian kasi yung Gatchalian, napakadaming interest din ng pamilya sa negosyo na po pwedeng maipit ng gobyerno. No? So hindi mo po pwedeng mabilang yan. Pero nandiyan naman yung Pia Cayetano na sa tingin ko naman ay susunod sa kapatid. No? So kung makukuha yung si Pia, magkakaroon na tayo ng pang-7. Pero sino pa yung pang-8 senador, hindi ko alam. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, ang ginamit nila nung panahon na ini-impeach nila si Corona, ang ginamit nila yung DAP, yung Disbursement Acceleration Plan, kung saan binigyan ng hundreds of millions ng pondo ang mga senador para nga bumoto sa impeachment. So, may mga pamamaraan para mapili ang boto ng mga senador para sa impeachment at kaya naman sa tingin ko, kampiyansa sila na makukuha na yung numero na kinakailangan. Ang numero na kinakailangan is 24 less 7. Yun lang ang kailangan nila. Okay?
So 24 less 7 is ang hinakot talaga sa math, no? 24 less 7 is 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oo, tama. 17 votes ang kinakailangan nila para ma-convict. Kung bibilangin naman natin yan, nandiyan na si Risa, nandiyan na si Bam Aquino, nandiyan na si Francis Pangilinan, nandiyan na yung Lito Lapid, nandiyan na yung sino pa ba? Sino pa ba yung mga walang pakialam doon? O nandiyan na yung sama na natin diyan si Sherwin Gatchalian dahil nga yung negosyo nila, no? Sino pa ba?